Magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa muling pagsubaybay sa ating programang Ate Chow at ang mga kwento ng pag-ibig. Ngayong araw pong ito ay isang liham po ang ating natanggap mula sa isang nagngangalang Bang Bang. Siya po ay mula sa Bulacan. Ating pong tunghayan ang kwento ng kanyang pag-ibig. Dear Ate Chow, ako po ay nagpasyang sumulat sa inyo upang ibahagi ang kwento ng aking pag-ibig. Itago niyo lang po ako sa pangalang Bang Bang. Ako po ay tubong Bulacan ay sa ngayon po ay nagtatrabaho bilang isang call center agent sa Ortigas. Mahirap ang buhay panggabi, Ate Chow, ngunit bilang panganay sa 4 na magkakapatid ay kinailangan ko pong kumita ng salapi upang makatulong sa pamilya. Nagsimula ang lahat, Ate Chow, ng isang umaga ng Abril ay nagpunta sa tahanan namin ang tiyuhin ng best friend ng lolo ng kapitbahay namin. At nanghihiram po sila ng magic sing na gagamitin nila sa isang pagtitipon. Actually po, 2 po sila at isa doon ang kasintahan ko noon na itago na lang natin sa pangalang Edong. Sa unang beses ng aming pagkikita ay nakadama ako ng tinatawag na spark. Opo, Ate Chow, may spark sa pagitan namin at hindi lang basta spark dahil ito ay mainit na spark. Dahil nasusunog na pala ang piniprito kong itlog. Dagli kong tinanggal ang pinipritong itlog dahil baka ako ay mapagalitan ng aking ina. At dahil sila ay bisita sa aming bahay, ipinagtimpla ko sila ng kape at binigyan ng pandesal. Nang maibigay na ng aking ina ang magic sing ay nagpaalam na sila agad. At sa pagtayo niya sa upo, kaming nagkatitigan at sinabi ng kanyang kasama na pasensya na daw at nalimutan niya kaming ipakilala sa isa't isa. Sinabi ko ang aking palayaw na Bang Bang at gayon din ang kanya ay Edong naman. Nakadama ako ng onting kilig sa pagkakahawak niya ng aking kamay. Sa pagkakataong ding yaon ay di niya pinalampas na hingi ng aking cell number. Di po ako nagdalawang isip na ibigay yon sa kanya dahil ako naman po ay maharot na babae. Simula po nun ay naging mag-textmate kami. Niyaya po niya akong lumabas at mamasyal sa mall. Patapos po ang 1 buwan na pagde-date, tinanong po niya ako kung maaaring manligaw at di po ako nagdalawang isip na umoo dahil ako nga ay isang maharot na babae. Pagkalipas ng 1 pang buwan, nung sa palagay ko na siya ay lubos ko ng kilala, ay sinagot ko na siya. Ate Chow, di ko maipaliwanag ang kaligayahang aking nadama ng araw na yon. Lubos na kaligayahan ang bumalot sa paligid namin. Sa pag-aakalang, ang pagmamahal na aking iaalay ay kanyang masusuklian ng isa pang pagmamahal. Nung sumunod na pagkikita namin, Ate Chow, napansin niya na lagi akong may polvoron sa bag ko at sinabi ko yun na ang polvoron ay aking comfort food. Humingi siya at kanyang kinain bigla ang polvoron at biglang nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga mukha. Sinabi niya sa akin na, I love you, Bang Bang. At biglang ibinuga ang pulburon sa aking mukha. Noong una, nabigla ako ngunit nang ngumiti siya at sinabi niya na ang ganda ko pala pag may pulburon sa mukha. Inisip ko na baka mas maliligayahan siya pag hinayaan ko siyang gawin yon. At simula noon ay yun na ang naging paraan namin para maglambingan. Siyempre, Ate Chow, di ako papayag na siya lang ang bubuga ng pulburon sa mukha ko. Ate Chow, binuguhan ko rin siya. Yun nga lang, mas malakas siyang bumuga dahil siya ay lalaki. Kahit saan kami magpunta, Ate Chow, yun ang aming ginagawa.
kahit nasa Sirendra kami, market, kapag ihahatid niya na ako sa MRT, nagbubugahan kami ng pulburon sa mukha, Ate Chow. Ngunit, ayaw niyang gawin yon pag nasa bahay kami dahil baka batukan daw siya ng aking ina. Naisip ko, siya nga naman. Sa 2 taon na pagsasama namin, Ate Chow, naging maligaya kami sa pagkain at pagbubuga ng pulburon. Akala ko ay kami na ang magkakatuluyan, ngunit hindi pala, Ate Chow. 1 buwan kaming hindi nagkita dahil sa nagkasakit ang aking kapatid. Bilang panganay at breadwinner ay kinailangan ko na subaybayan siya. Miss na miss ko na siya, Ate Chow. Akala ko gayon din siya sa akin, ngunit hindi pala, Ate Chow. Matapos na gumaling sa sakit ang aking kapatid, nagpa siya kaming magkita sa isang mall na malapit sa amin. Nabigla ako sa facial expression ni Edong. Walang excitement sa aura niya at di na siya nagpaligoy-ligoy. Ang sabi sa akin ni Edong, "Tama na. Hanggang dito na lang tayo. Wala na akong nararamdaman para sa'yo." Nabigla ako, Ate Chow, at nalungkot dahil may dala pa naman akong homemade polvoron ng araw na yon para makapagbugahan kami sa mall. Tinanong ko siya, Ate Chow, kung meron ng ibang babae at sabi naman niya ay wala naman daw. Hindi na ako nagtangka na pigilan siya dahil kung di na siya maligaya sa piling ko at sa pulburon ay wala na akong magagawa. Simula nung araw na yon, Ate Chow, di na ako kumain ng pulburon. Ate Chow, masakit ang mga nangyari. Nagkaroon ako ng katarata sa mata dahil sa pulburon na kanyang ibinubuga. At heto ako ngayon ay malungkot at nag-iisa. Miss na miss ko na siya, Ate Chow. Pati ang mga pulburong ibinubuga niya sa mukha ko. Mahirap makalimot, Ate Chow, ngunit kailangang mag-move on. Ano ang aking gagawin, Ate Chow? Nagmamahal. Bang bang. P.S. Ate Chow, please play the song You Made Me Stronger ni Regine Velasquez dahil ito po ang aking New Year's resolution, ang maging matatag sa mga pagsubok sa buhay. Muling nagmamahal. Bang bang. Bang. Talagang ganun, bang bang. Kahit sinong lumagay sa kalagayan mo ay malungkot. Ang 2 taon ay hindi biro, lalo na kung may mga bagay kayong ginagawa na masaya kayong parehas. Bang bang, dapat mong i-let go ang katarata mo. Huwag mong alagaan yan. Sa tingin ko, no, yung katarata mo ang nagpapahirap sa'yo dahil yan ang nagpapaalala sa'yo kay Edong. Dapat maging malakas ka, no? Para sa iyong ina at sa kapatid mo. Next time, ba't di mo naman subukan ng sagot gulaman? Instead na pulburon ang iyong ibuga sa mukha ng iyong minamahal ay sagot gulaman naman. Pero mag-ingat ka dahil baka ipapulis ka ng next boyfriend mo. Ayan po, mga listeners, no? Diyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. At dahil request ni Bang Bang, ang kantang You Made Me Stronger, sa ating pagtatapos ay akin pong ipi-play ang kantang yan. Hanggang sa muli at salamat po. Again, this is Ate Chow na nagsasabing, hindi lang ako ang bitter, madami kami. Thank you.
Strong.